Isang magandang araw sa inyo mga kalihim. Panibagong istorya ng kababalaghan ang inyong mapapakinggan. Bago tayo magsimula, huwag kalilimutang mag-subscribe sa YouTube channel na ito para sa mga kwentong kababalaghan. Ako si Papa Obet at ito ang Lihim ng Gabi. Tawagin niyo na lang po akong si Melvin. May asawang tao at may 2 anak. Isa akong tendera ng mani. Bike na may sidecar ang panlakuko ng aking paninda at nililibot ko ang barangay namin para magbenta. Minsan ay nakakarating pa ako sa ibang lugar. Madalas akong tumatambay sa matataong lugar kagaya ng palengke, plaza, eskwelahan dahil mas mabenta doon. Isang beses, nakaramdam ako ng pagod. Bago umuwi sa amin ay huminto muna ako sa kanto para magpahinga. 5:00 na ng hapon noon. May konti pa kasing mani na hindi pa nabebenta. Umaasa ako na mauubos ito habang nagpapahinga sa kanto bago ako umuwi sa amin. Ilang minuto na akong nakatambay at may pailan-ilan namang bumibili pa rin. Mga taong bumababa mula sa jeep ang kadalasang bumibili. Hintuan din kasi ng jeep ang kanto namin. At habang nagpapalipas ng oras, panay ang tingin ko sa mga tao. Nakasanayan ko na rin kasi ang pagmasdan sila habang nagpapalipas ng oras. Nakakawala ng pagod. Hanggang sa mapansin ko ang isang babaeng mahigit 20 anyos na sa tansya ko. Nasa kabilang kalsada siya at palinga-linga ang kanyang tingin. Palagay ko siguro ay tatawid ang babaeng ito. Nakuha niya ang atensyon ko dahil napansin kong may isang matandang babae na palihim siyang tinitignan. Pakiramdam ko ay sinusundan siya nito. Ewan ko ba, pero kinukutuban akong may kakaiba sa matandang babae na ito. Hindi naman siya pulube kasi maayos naman ang pananamit. Doble-doble ang suot. Naka-t-shirt na, may long sleeve pang polo na malaki ang sukat para sa kanya. Parang ipinatong lang na panangga sa sikat ng araw. May guwantes din siya na napapaisip ako kung bakit siya may suot na ganun. Mahaba rin ang kanyang palda, lagpas tuhod at nakamedyas pang mahaba. May pagka-misteryoso rin ang matandang babae base sa pagmamatsyag ko sa kilos niya. Ang kilos na parang nagmamatsyag at may pinangingilagan. Kakaiba rin siya kung tumingin. Yung tingin na parang may gustong gawin na masama. Nang medyo bumagal na ang dating ng mga sasakyan, tumawid na nga ang babae na ito. Diretso siyang lumapit sa akin at nagtanong tungkol sa tinda kong mani. Bibili pala siya sa tinda ko. Ang sabi pa niya, lumabas talaga siya para bumili lang ng mani kasi bigla raw siyang naghanap ng mani. Natuwa raw siya kasi eksaktong may nagtitinda ng mani sa kanto. Bumili muna siya ng isa sa halagang 10 piso. Pagkatapos tumambay habang kumakain. Ang tinatambayan ko kasi ay katabi ng waiting shed. Kaya naupo siya sa sementadong upuan habang nakikipagkwentuhan sa akin. Habang nakikipagbiruan ako sa kanya, panay ang sulyap ko ng palihim doon sa matandang babae na naroon pa rin sa kabilang kalsada. Nakatayo siya sa tabi ng poste ng kuryente at palihim na nakatingin sa babaeng kausap ko. Matalim ang kanyang titig sa babaeng bumili ng mani.
Di ko maisip kung bakit ganoon ang matanda. Hindi naman siya napapansin ng babae. Kumakain lang siya ng mani habang panay ang pakikipagkwentuhan sa akin. Maya-maya pa ay nabanggit ng babae na baka naglilihi daw siya sa mani, kaya para daw siyang takaw na takaw at naglalaway pa. Doon ko na tinanong kung buntis ba siya. Sinagot naman niya ako na 2 buwan na nga raw siyang buntis. Lumabas na rin daw siya dahil hinihintay ang asawa na umuwi. Kapag daw kasi naiinip siya, ay hinihintay niya ang kanyang asawa sa waiting shed at sabay na silang umuuwi sa kanila. Nang sabihin niya iyon, doon na ako kinutuban ng masama sa matandang babae. Naglaro talaga sa isip ko na baka aswang siya at naamoy ang kanyang pagbubuntis. Dahil sa pag-aalala ko sa babae, hindi ko siya iniwan hanggat hindi pa dumarating ang kanyang asawa. Nakailang bili pa siya ng mani sa akin at sarap na sarap talaga siya sa pagkain nito. Maya-maya pa ay narinig kong tumunog ang kanyang cellphone. Palagay ko ang asawa niya ang tumatawag. Sumimangot pa siya at sinabing uuwi na lang din. Pagkatapos ng tawag ay kinausap ako ng babae at nagpasalamat siya sa pakikipagkwentuhan ko raw sa kanya. Uuwi na raw siya dahil pinag-OT o overtime sa trabaho ang kanyang asawa. Dahil sa pag-aalala ko, sinabi ko sa babae na pauwi na rin ako at sabay na kami. Pumayag naman siya dahil parehong kanto lang naman ang papasukan namin. Magkaiba nga lang kami ng bahay dahil sa dulo pa sila habang kami naman ay nasa kalagitnaan lamang. Itinutulak ko lang ang dala kong bike na may sidecar para sabayan siya sa paglalakad. Hindi ko talaga siya maiwasan dahil kinakabahan ako at natatakot para sa kanya. Nakita ko kasi muli sa side mirror ng bike ko na palihim na nakasunod ang matandang babae sa amin. Magaling siyang magpanggap na parang normal na naglalakad lamang. Ayoko na sana siyang paghinalaan ng masama pero hindi ko magawa dahil sa kakaiba niyang pagkilos. Nakayuko pa siya kung maglakad. Pero paminsan-minsan ay sumusulyap sa babaeng kasabayan ko. Pailalim kong tumingin at nanlilisik pa ang mata ng matandang ito. At bukod sa nilalakaran niya, sa babae lang nakatuon ang kanyang atensyon. Nang hindi na ako makatiis, kinausap ko na ang babaeng kasama ko. Ate, napapansin mo ba yun? Yung nakasunod sa atin? Kilala mo ba yung matandang nakasunod sa atin? Tanong ko sa kanya. Agad siyang napalingon sa likuran namin. Parang wala lang sa kanya ang matandang babae nang makita niya. Ah, yung babaeng matanda? Hindi ko siya kilala. Pero palagi ko siyang nakikita. Hindi ko lang alam kung kapitbahay ba namin siya o hindi. Kasi nito ko lang siya napansin eh. Basta minsan, pagbukas ko ng pinto ng bahay namin, siya agad ang nabungaran ko. Pero kapag nakikita ko, umaalis din naman kaagad. Kaya inisip ko na baka pulubi lang o palaboy-laboy lang. Ang sagot ng babae. Tinanong ko pa ang babae kung gaano niya kadalas nakikita ang matandang iyon. Pero ang sabi niya, hindi na raw niya matandaan. Nawiwirduhan na nga raw siya dahil pakiramdam niya ay parang sinusundan siya nito. Pero dahil nga matandang babae, hindi naman niya pinaghihinalaan na may gagawing masama sa kanya. Biglang kinabahan ng babae nang tanungin ko siya kung naniniwala ba siya sa aswang. Hindi siya nakaimik sa akin dahil alam niyang buntis siya. Hindi ka dapat nauubusan ng bawang sa bahay niyo. Kahit lalabas ka lang ng bahay, dapat may bawang ka sa bulsa. Tandaan mo na takot sa bawang ang mga aswang.
dahil nakakasunog ng balat nila. At saka ayaw din naman nila ng amoy ng bawang. Buntis ka, kaya dapat ay mag-ingat ka. Hindi naman sa tinatakot kita no, pero mas mainam na yung handa kaysa magsisi sa huli, ang sabi ko pa sa babae. Sandali kaming huminto sa paglalakad para ibigay ko sa kanya ang mga natira kong bawang na nahiwa ko na. Hindi ko na naman magagamit ang mga iyon kaya ibinigay ko na ito sa kanya. Para hindi siya malapitan ng babae kung talagang aswang nga iyon. Medyo malayo pa kasi ang lalakarin niya papunta sa kanila at medyo malalayo na rin ang agwat ng mga bahay doon dahil may mga palayan. Sinabihan ko pa siya na bakit hindi na lang siya mag-tricycle. Ang sabi naman niya, mahal ang pamasahe at nag-iipon sila para sa kanyang panganganak. Hindi ko naman siya masisisi, pero dahil na rin siguro sa takot, bigla niya akong sinabihan na kung pwede ay ihatid ko na lang daw siya sa kanila. Dahil na rin sa pag-aalala ko, pumayag akong ihatid siya hanggang sa bahay nila. Habang naglalakad kami, napalingon ulit ako ng palihim sa matandang babae. Nagulat ako kasi bigla na lang siyang nawala. Isang diretsyong kalsada na lang ang aming dinadaanan kaya't nagtataka ako kung saan siya lumiko. Dahil wala namang lilikuan. Palayan na sa kabilang banda ng kalsada habang sa kaliwa ay malawak na lupang puro nagtataasang damo na ang naroroon. Nawala na yung matanda, sabi ko sa babaeng kasama ko. Napalingon din siya at saka nagsalita. Baka hindi na ho tayo sinusundan. Hindi. Nakasunod siya kanina pagpasok natin sa palayan. Pero bigla na lang siyang nawala. Saan kaya napunta yon? Ang sabi ko pa. Kuya naman, tinatakot mo ba ako? Bigla pang napakapit sa braso ko ang babae. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang kamay. Sige, bilisan na lang natin para makauwi ka na. Sabi ko na lang. Pagkatapos ay binilisan nga namin ang paglalakad. Hindi ko naman siya maiangkas sa bike ko kasi walang angkasan nito. Hindi ko rin siya mapasakay sa sidecar kasi lagayan iyon ng mga babasaging salamin na pinaglalagyan ko ng mga panindang mani. Kaya wala talaga akong magagawa kung hindi ang maglakad lang kami ng maglakad habang itinutulak ko ang bike ko. Ayaw ko namang iwan sa gilid, baka wala na kapag binalikan ko. Tahimik kaming naglalakad, nakikiramdam ako sa paligid. Ewan ko pero medyo tuliro ako. Nasa isip ko kasi na baka bigla na lang may sumulpot mula sa damuhan. Medyo naaalarma na rin kasi ako sa mga aswang dahil sa probinsya ng asawa ko. Doon siya nanganak sa panganay namin. Talagang naranasan namin ang aswang habang nanganganak siya. Saradong-sarado ang bahay ng biyenan ko noong mga araw na iyon para hindi raw mapasok ng aswang. Pero bigla na lang naming naramdaman na may mga kumakalampag na sa bubungan ng bahay. May mga huni ng kakaibang hayop at pagaspas ng pakpak. At habang nanganganak ang asawa ko noon, nasa labas ang bayaw ko at biyanang lalaki. Nakikipagsagupa sila sa mga aswang. Sabi nila, nakalibot daw sa bahay namin ito. Pinagmumumura nila ang mga ito habang inaambaan ng matutulis na kawayan. Nang makapanganak naman ang asawa ko, bigla na lang nag-alisan ng mga aswang na parang napadaan lamang. Kaya naniniwala akong may aswang talaga at nasa paligid lang sila. Nagmamasid sa mga buntis. Palagpas na kami sa palayan nang biglang may sumulpot na pusang kulay itim. Sumulpot ito sa daraanan namin. Napahinto kami sa paglalakad.
Ordinaryong pusa lang ito pero nakapagtataka lang dahil bigla na lang dumikit sa paanan ng babaeng kasama ko. Paikot-ikot itong dumidikit sa kanyang binti. Ngiyaw ng ngiyaw na para bang gustong magpakarga. Dahil sa pag-iisip ko na baka hindi pusa ang hayop na iyon, bigla ko na lang naisipan na hagisan ng asin at tinadtad na bawang ito. Pareho kaming nagulat nang biglang nagalit ang pusa. Nagtayuan ang balahibo niya. Namilog ang buong katawan niya dahil sa pagtayo ng kanyang balahibo. Nanlilisik din ang mata ng pusa. Pero ang nakapagtataka kasi, sa akin lang siya nagagalit. Para siyang manunugod. Kaagad kong sinabihan ng babaeng kasama ko na bilisan na namin. Huwag na naming pansinin ang pusa. At nang paalis na ulit kami, lalong nagalit ang pusa. Bigla itong tumalon at sinugod kami. Sinigawan ko ang babae na tumakbo na kaagad naman niyang ginawa. Mabilis kong kinuha ang mga natira kong asin at isinaboy sa pusa. Lalo lamang siyang nagalit sa akin. Pinagkakalmot niya ako. Dali-dali kong kinuha ang kawali at isinaboy sa kanya ang mantika. Naliligo na siya sa mantika noon kaya bumagal na ang galaw ng pusa. At saka ko na lang siya pinagbabato ng mga batong nadadampot ko sa kalsada. Pinagmumura ko siya habang itinataboy papalayo. Tumakbo siya sa damuhan. Umalis ako nang makita kong malayo na siya. Sinundan ko ang babae para masigurado kong ligtas siyang makakauwi. Mabuti na lang ay dikit-dikit ang mga bahay sa kanila. Akala ko kasi ay malalayo ang kanilang kapitbahay. Binilinan ko siyang magsasaboy ng asin sa palibot ng bahay bago sumapit ang gabi. Maglagay din siya ng bawang sa pintuan at kanyang bintana. Dapat ay may holy water din siyang nakatabi at magsuot din siya ng Saint Benedict medal. Matapos kong makita na okay naman ang babae, ay saka ko na lang siya iniwanan. May kasama na rin siyang kaibigan sa bahay nila bago ako umalis. Labis ang pasasalamat niya sa akin dahil sa tulong na ginawa ko sa kanya. Naniniwala na rin siya sa aswang pagkatapos ng nangyaring iyon. Paminsan-minsan ay nagkikita kami kapag nagtitinda ako ng mani. Palagi na siyang may kasama kapag lumalabas ng bahay. Naikwento niya sa akin na minsan ay may gabing may maingay daw sa bubungan nila. Parang mga dagang kumakalampag. Naghahabulan at humuhuni pa. Kaya sinabihan ko siyang balutin ng telang itim ang tiyan niya kapag gabi para hindi maramdaman ng mga aswang ang kanyang anak. Dahil sa pagtatrabaho ko, nawala na sa isip ko ang babae. Ilang buwan na ang lumipas nang makita ko siyang nakapanganak na. Kakalabas lang niya sa ospital. Pinahinto niya ang kanyang asawa, ang service nilang tricycle sa tapat ng pinagtitindahan ko. Bumili siya ng mani sa akin kaya doon ko siya napansin. Nagkumustahan kami at ipinakilala pa niya ako sa kanyang asawa. Sobrang tuwa ko kasi naipanganak niya ang bata ng malusog. Lalaki raw ang anak nila. At nagbiro pa siya na baka mahilig din daw sa mani ang anak niya dahil doon niya ipinaglihi ito. Nakangiti ako nang umalis sila. Nakakataba ng puso at nakakatuwa lamang na malaman at makitang nakakatulong ka sa kapwa, lalo na kapag alam mong ikakaligtas nila iyon. At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po.